Talagang may nangyari, sinabi ni OSU na sobrang mahina na siya para gumawa ng kahit ano, kaya kailangan niyang magmadali at isuot ito. Biglang may lumipad sa tabi nila at lumikha ng malaking butas sa isang pader. Ang bagay na yun ay ang pinuno, na humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakagawa ng higit pa. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, walang malay. Napansin ng Chanya na kahit nawala na ang kanilang pag-asa, hindi sila dapat tumakas, dahil mas nasisiyahan siya sa ganitong klaseng tao, yung mga hindi tumatakas para sa kapakanan ng iba. Magiging mabait siya upang ihanda ang entablado at tiyakin na mas masasaktan siya kaysa dati. Pinalaya niya ang ilang SP na direkta sa pinuno, kaya kinuha ni Jiu ang balabal ni OSU at pumunta sa harap, na nagbigay daan sa kanya upang ganap na harangin ang paparating na serye ng mga atake. Bukod pa rito, nagliwanag ang buong kalangitan habang ang balabal ay sumanib sa kanya. Iniisip ni Nung na ang balabal na ito ay tinatawag na Song. Iniisip niya noon na bagay ito kay Jiu, pero hindi niya inaasahan na magiging ganoon kasakto ang pagkakasuot nito. Isa sa 8 impyerno na nilikha ng hari ng ilalim ng mundo ay tinatawag na impyerno ng itim na lubid. Ito ay isang lugar kung saan nahuhulog ang mga mamamatay tao at mga taong may masamang paniniwala. Sila ay walang hanggang binibigkis ng mga itim na lubid. Dati itong isang impyerno tulad ng iba pang mga impyerno na nagpaparusa sa mga makasalanan, ngunit ngayon ito ay naging isang santuaryo na nag-uugnay kina Teo at No. Lubos itong hinubog ng kapangyarihan ni Teo, kaya ngayon si No ay pinagkakalooban ng kapangyarihan ng mundong ito. Sinabi niya kay Yomra na makinig ng mabuti. Kapag siya ay namatay, kailangan niyang sumigaw ng pinakamalakas na posible. Sinimulan niya ang kanyang pag-atake gamit ang mga lubid na iniiwasan at naitataboy ni Yomra. Napansin niyang mabigat ang mga ito, ibig sabihin ay ginamit ni Teo ang banal na kapangyarihan sa lugar na ito. Nagawang makasabay ni Yomra sa mga lubid habang may panibagong alon ng atake. Nagdesisyon si Nu na sumali sa kasiyahan. Nagawa ni Yomra na harangin ang kanyang atake gamit ang espada, ngunit napatawa lamang si Nu, dahil ang lumang espada na yun ay wala nang magagawa sa lalong madaling panahon. Sinubukan ni Yomra na harangin ang paparating na atake gamit ang kanyang katawan, ngunit ginamit ni Nu ang momentum at lakas ng mga lubid upang itulak siya pabagsak sa lupa. Iniisip ni Nu na pagdating sa kapangyarihan at maging sa banal na awtoridad, sa halos lahat ng aspeto, siya ang mas nakatataas. Sa huli, muling nabaon si Yomra sa lupa, at tinanong ni Nu kung ano ang pakiramdam ng paglaban sa mga itim na lubid. Biglang nagsalita si Yomra sa isang utos na tono, na sinasabing ang impyernong ito ay nilikha upang parusahan ng mga makasalanan, ngunit marahas itong binago ni Nu. Bukod dito, isa sa mga tauhan niya ang gumagamit nito ayon sa kagustuhan nila. Sinabi niya na hindi niya ito kayang palampasin. Ipapaubaya niya ang bahaging ito ng impyerno dahil hindi siya karapat-dapat na kontrolin ito. Nagulat ang Chanya nang bigla na lang nagkaroon ng balabal ang kanyang kalaban, ngunit iniisip niya na walang magbabago dahil tao pa rin siya, malambot at mahina. Muli siyang umatake, sinasabing wala siyang pag-asa na labanan ang kanyang kapangyarihan gamit ang isang balabal na para lamang sa depensa. Si Jiu ay matagumpay na hinarang ang mga atake ng sobrang tumpak, gamit ang kaunting puwersa hanggat maaari, na ikinagulat ng iba, pati na rin ng Chanya. Tinanong ni Nung si OSU kung palagi ba niyang taglay ang kakayahang yun, ngunit hindi rin niya alam, dahil ito ang unang beses na nakita niya ito. Tinanong ni Nung kung paano siya naging hanggal, paano hindi niya alam ang mga kakayahan ng kanyang sariling balabal. Ipinaliwanag ni OSU na ang kanyang kakayahan ay mag-deploy ng kalasag, at ang pag-activate nito ay nangangailangan lamang na siya ay magdiin ng kamao. Gayunpaman, ang paggamit ng balabal ng hiwalay gaya ng ginagawa ni Jiu ay ibang bagay. Para bang kinokontrol niya ang bawat ugat sa kanyang kamay na kinakailangan upang idiin ang kanyang kamao. Habang sinusubukan ni OSU na ipaliwanag pa ito, pinili ng Chanya na atakihin siya, ngunit agad siyang pinutektahan ni Jiu at humingi ng paumanhin sa hindi pag-aksyon ng mas maaga, dahil nasasanay pa lang siya sa kontrol. Si OSU ay namangha na lamang sa kagandahan ng paggamit ni Jiu ng kanyang balabal, at tinanong si Nung kung tao ba talaga ang babaeng ito. Nagalit ang Chanya sa direktang paglaban at nagpakawala ng sunod-sunod na mga atake kay Jiu, na magaling na umiiwas at ginagamit ang kanyang kakayahan upang makalapit sa kanya, na nagbibigay daan sa isang mabilis na atake. Natutuwa si Jiu na sa wakas ay nagagamit na siya para makatulong sa iba, at kaya na niyang ipagtanggol ang sarili. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa isang pag-uusap na mayroon siya kasama ang kanyang nakatatanda noon,
kung saan tinanong siya kung hindi pa rin ba niya naaalala kung sino siya. Kinumpirma ni Gio na hindi niya pa rin naaalala, ngunit tinanong din niya kung bakit parang malungkot ang kanyang nakatatanda. Sinabi ng kanyang nakatatanda na dahil ito sa trabaho. Talagang ayaw niya sa paraan ng pagpapatakbo ng mga nakatataas at iniisip kung dapat na bang pabagsakin ang buong HQ. Doon siya sinuntok ni Gio na napansin ng kanyang nakatatanda na may taglay siyang malaking lakas, ngunit bakit niya gagawin yon? Napansin din niyang tinitingnan siya ni Gio gamit ang kanyang mga mata ng pusa at tinanong kung ano ba talaga ang mali na nagawa niya. Ipinaliwanag ni Gio na siya ay may autoridad na gawin ang kanyang sinabi, kaya dapat maging maingat siya sa kanyang mga salita mula ngayon. Naintindihan ito ng kanyang nakatatanda, ngunit may naalala pa siyang isa. Sinabi niya kay Gio na tawagin siyang tita kapag silang dalawa lang, ngunit sobrang nahihiya si Gio na sabihin ito noon na siyang ikinalungkot ng kanyang nakatatanda dahil ang henerasyong ito ay talagang nawala na. Sinabi ng nakatatanda na tawagin siyang tita sa ibang pagkakataon. Pinayuhan din niya si Gio na mag-ingat sa darating na misyon dahil ayaw niyang masaktan siya. Sa kalaunan, napasiksik ni Gio si Chanya sa isang sulok at naalala ang sinabi ni Yomra, kung mag-aambag siya ng sapat, papayagan siyang makipagkita sa sino mang gusto niya. Sa wakas, maaari na niyang makilala muli ang kanyang nakatatanda. Nagsimula siyang mag-ipon ng lakas at naghanda para sa pinakamasama, ngunit walang nangyari matapos niyang gawin ito. Lumapit si Gio at sinabi ni Chanya na dapat silang mag-usap saglit dahil may gusto siyang sabihin. Sinubukan niyang umatras, ngunit napansin niyang may pader sa likuran niya, kaya wala siyang matatakasan. Binalikan niya si Gio at nakita niyang ang mukha niya ay sinalubong ng sapatos, kasunod ang daan-daang, kung hindi man libu-libong mga atake na tinawag na shooting star kick. Tinapos ni Gio ang laban gamit ang isang atake na nagpatalsik kay Chanya sa malapit na gusali at bumagsak sa lupa, tuluyang nawala ng malay. Bumaba rin si Gio sa lupa at napagtanto na mas madali ito kaysa sa kanyang inakala. Hindi inaasahan ni Nu na si Yomra mismo ang magsasabi ng ganoong mga salita. Mahigit 300 taon na mula nang siya'y nagretiro, kaya may karapatan pa ba siyang makialam sa usaping ito? Dapat na niyang tanggapin ang kanyang edad at mamatay tulad ng isang matandang uugod-ugod. Nagdesperadong umatake si Nu, ngunit agad na ipinatawag ni Yomra ang balabal na itinulak si Nu ng malayo. Kinailangan niyang tipunin ang lahat ng lakas upang tuluyang mapigilan ito, ngunit kahit na naitabi niya ang balabal, ginamit ni Yomra ang pagkakataon upang mabilis na makapunta sa likod niya at atakihin siya gamit ang apoy. Agad na tumugon si Nu at naitaboy ang mga ito, ngunit nagbigay ito ng panibagong pagkakataon kay Yomra na suntukin si Nu sa gilid. May sapat pang lakas si Nu upang gumanti at subukang durugin si Yomra, ngunit hinaranggan niya ito at muling ipinatawag ang balabal, na halos nilamon si Nu ng buo. Napilitan siyang gumamit ng malaking lakas upang tuluyang makawala mula sa balabal at ginamit ang Black Rope Mass Hammer na pinagsasama ang lahat ng lubid sa iisa. Habang umiikot-ikot siya, sinabi niya kay Yomra na hindi na siya katapat ng sinuman. Ang kanyang magarbong pagkamamaster ng espada ay nagnanasang, ang kanyang Crimson Shroud ay nawala kasabay ng kanyang banal na autoridad at ang kanyang maraming tauhan ay lahat naglaho. Ang lahat ng mayroon siya ay nawala. Tapos na ang kanyang gintong panahon, at ito ang kanyang pamamaalam. Ginamit ni Yomra ang kanyang maniyakisong estado upang hiwain ang kamay ni Nu, ngunit walang agarang resulta, kaya't nagyabang si Nu tungkol sa kung gaano siya kaina. Ngunit biglang nalaglag ang braso ni Nu. Ipinaliwanag ni Yer na napansin niya ang kakaibang bagay tungkol kay Nu. Tinanggap ni Nu ang mga suntok at mga talam na diretso sa mukha kung kinakailangan, ngunit desperado niyang hinaharangan ang mga karmic flames gamit ang mga lubid. Ang mga lubid ni Theo ay dapat kayang harapin ang apoy, ngunit ang kanyang tunay na katawan ay hindi, dahil siya ay isang patay na tao. Nagtaka si Yomra kung paano direktang maipasok ang karmic flame sa kanya. Nang pinagsama ni Nu ang kanyang mga lubid, nagkaroon siya ng ideya at tila gumana ito. Pinagsama niya ang pinakamataas na kakayahan ng balabal, Tanya, sa kanyang kakayahang tinatawag na Soul Bonsai. Ginawa niya ito ngayon, na lumikha ng matinding presyon sa paligid. Nang sa wakas ay sinimulan na ni Yomra ang pag-atake, naramdaman ni Nu na natapos na siya, ngunit desperado pa rin siyang sinubukang pigilan ang pag-atake. Pagkatapos ilabas ang atake, dumiretso ito. Anuman ang pagtatanggol na gawin ni Nu ay hindi ito sapat at halos tuluyang nabura siya. Iniisip ni Yomra ang sinabi ni Nu na tapos na ang kanyang gintong panahon at ngumingiti.
Lumapit siya sa mga labi ni Nu at sinabi na maaaring tama siya nga ay naging mas mahina kaysa dati. Hindi makapaniwala si Nu na may ganitong klaseng halimaw, ngunit hindi niya dapat isipin na ito na ang katapusan. Nagtataka si Yomra na napakadali niyang sumuko, ngunit bakit iniisip ni Nu na nawala na ang kalahati ng kanyang katawan? Panahon na para pag-usapan nila ang ilang bagay, lalo na tungkol sa mga plano ni Theo. Tumawa si Nu at tinanong kung alam ba ni Yomra kung bakit pinakawalan ni Theo ang mga zodiac sa mundo ng tao. Hindi inaasahan ni Yomra na may dahilan sa likod nito, ngunit nais niyang malaman. Ipinaliwanag ni Nu na bukod sa paggawa ng kanyang mga hatol, wala na talagang iba pang interes si Theo, ngunit ipapaliwanag niya ngayon na ang mundong ito ay mas komplikado kaysa sa inaakala niya. Ang siklo ng pagkakasala, pagtanggap ng parusa, at muling pagkabuhay ay may mahalagang papel na ginagampanan ng 12 zodiac. Ginagabayan nila ang mga makasal-anang nakatanggap na ng kanilang hatol. Natanong na ba niya kung bakit ang mga makasal-anang gumawa ng masasamang bagay noong buhay pa sila ay sumusunod ng maayos sa underworld? Sabi ni Yomra na ito ay marahil dahil sa 12 zodiac, at sinabi ni Nu na tama siya. Ang mga ipinanganak sa taon ng daga, halimbawa, ay hindi maaaring sumalungat sa zodiac ng daga, at ganoon din sa iba. Pinili ni Theo na pagtuunan ng pansin ang aspetong yun, nais niyang ituwid ang marumi, makasarili, at kasuklam-suklam na kalikasan ng sangkatauhan at tuluyang alisin ang kanilang kalayaan. Nais niyang ang mga zodiac ang magkontrol ng mga kilos ng lahat ng tao. Iyon ang layunin niya. Nagtanong si Yomra, bakit susundin ng 12 zodiac ang mga utos ni Theo? Ipinaliwanag ni Nu na una niyang nahanap ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tauhan, at pagkatapos ay inakay niya ito sa loob ng libu-libong araw at gabi. Kung tumutol pa rin ang tauhang ito matapos ang lahat ng iyon at nagbanta na isiwalat ang plano ni Theo, wala siyang magagawa kundi patahimikin sila at tanggapin bilang mga sakripisyo. Tinanong ni Nu kung alam ni Yomra ang pinakamadaling paraan upang ipakita ang pangit na bahagi ng mga tao sa lahat ng sabay-sabay. Matutukoy ba niya ito? Nang unang dumating ang mga zodiac sa mundo, sinalubong sila ng mga magiliw na mukha at ngiti, ngunit lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ginamit sila ng mga tao para sa kanilang makasariling hangarin at sinaktan pa sila sa proseso. Ang direktang pagdanas ng isang bagay ay ang pinakamainam na paraan para matuto, hindi ba? Napasubsob si Dee sa lupa nang marinig ito at nagtanong kung totoo ba ito. Ito ba ang tunay na dahilan kung bakit inalis ni Theo ang kanilang kapangyarihan? Sinabi ni Yomra sa kanya na huwag mag-alala, malamang na kasinungalingan lang ito dahil karaniwang nagsisinungaling ang mga kriminal para makaligtas. Mas naging mapag-asa si Dee pagkatapos nito at sinabi ni Yomra sa kanya na magpahinga na. Matapos niyang gawin ito, mas lalong tumawa si Nu. Ang lahat ng ito ay eksaktong ayon sa plano ni Theo. Ang mga tao ay likas na masama. Malapit ng matanto ng 12 zodiac ang katotohanan ito at sasama sila kay Theo upang alisin ang lahat ng kalayaan ng mga tao. Hinayla ni Yomra si Nu sa kanyang mahabang buhok at sinabi na dumating na ang araw ng paghuhukom, na sinang-ayunan ni Nu. Sinabi ni Yomra na masyado nang matagal nilang ginulo ang mundo ng tao, at dahil nagsakripisyo sila ng inosenteng dugo para sa isang hungkad na pangarap, puputulin niya ang kanilang ugnayan kay Theo at sa mga pumili na sumunod sa kanya. Ito ang gusto ni Nu dahil tapos na siyang magpanggap na mas mataas na nilalang sa kanila. Lahat ng tao ay pantay-pantay, pati ang mga ritual ay napagod na si Nu kaya masaya siyang maglaho kung hindi na niya kailangang dumaan muli sa mga ritual. Sinabi ni Yomra na gagawin ang mga bagay ng iba para sa kanya, dahil siya ay isang monghe, at ang kanyang paniniwala ay tuluyang masisira kung lalaya siya mula sa siklo ng muling pagkabuhay. Kaya gagawa siya ng isang pabor sa halip na tuluyang maglaho. Gagawa sila ng kakaibang paraan. Nagtipon ng enerhiya si Yomra sa kanyang kamao at ipinaliwanag na papatnubayan si Nu na muling ipanganak ng may buo pa rin ang alaala, hanggang sa maranasan niya ang buhay ng 1,000,000 uod. Di nagtagal ay naunawaan ni Nu ang kanyang kalagayan at nagsimulang sumigaw kay Yomra tungkol sa kanyang ginawa. Inamin niyang nagkamali siya at hindi na niya ito uulitin. Nangako siyang magiging mabait mula ngayon. Hindi tumigil si Yomra habang inaalala si Jiu, nang pinili nitong bilhan siya ng bagong damit at nang magpasalamat ito sa kanya sa kanyang pagsusumikap at nais na tapusin ang araw. Para kay Yomra, ang sangkatauhan ay parang isang mainit na tasa ng masarap at walang katapusang tsaa. Matapos maipasa ang paghuhukom, bumalik si Yomra sa mundo ng tao, kung saan sinabi ni Jiu na marami siyang pinagdaanan dahil nakipaglaban siya sa isa sa kanyang mga tauhan.
Ngunit sinabi ni Yomra na wala namang espesyal doon, isang karaniwang pagsupil sa mga patay lamang. Dumating si Nung at tinanong siya kung ninakawan niya ang bangko ng itim na impyerno, ngunit sinabi ni Yomra na gagawin niya ito kapag nawala na ang mga istorbo. Mas mahalaga, tinanong niya si OSU kung bakit siya naroon. Mayroon siyang hinahangad, tama ba? Agad na yumuko si OSU sa kanyang kamahalan at iniabot sa kanya ang papel na ibinigay ni Bu, na napansin ni Jiu na nakasulat pa sa mas banal na papel, na nagpapatunay na may agenda si Bu, para sa kanya, kahit papaano. Ngunit mas interesado si Yomra sa nilalaman nito. Kinagabihan, may isang lalaking nagngangalang Kim ang pumunta sa iba't ibang mga online messaging boards at nagsimulang manloko ng mga tao, na tila isa sa kanyang paboritong libangan. Nasisiyahan siya sa pagpaparusa sa mga tao dahil sa kanilang mga hanggal na aksyon. Kalaunan, nauubusan siya ng tubig kaya napatingin siya sa paligid ng kanyang magulong apartment at nakita ito, ngunit medyo malayo, kaya napilitang inumin ang tubig mula sa kanyang noodles, na para sa kanya ay parang tubig na rin. Habang ini-enjoy niya ang kanyang pagkain, biglang lumitaw si Yomra sa likuran niya at tinanong kung nagugustuhan niya ang sabaw. Dahil dito, napalura si Kim at tinanong kung magnanakaw ba si Yomra, at sinabi na wala namang pwedeng nakawin sa kanyang bahay. Pumasok din si Jiu at sinabi kay Yomra na tigilan na ang pagpasok sa mga bahay ng iba nang hindi kumakatok. Hindi ba niya alam kung gaano ka-weird yun? Depensa naman ni Yomra, bukas ang pinto kaya para sa kanya ay imbitasyon na yun. Habang nagtatalo sila, tinitigan ni Kim ng mabuti si Yomra at nakilala ito bilang hari ng underworld. Alam ni Yomra na makikilala siya nito pagkatapos ng lahat. Bumagsak si Kim sa kanyang dibdib at nagsimulang umiyak, sinabing sobrang hirap mabuhay dito. Kailangan niyang manloko ng mga tao para mabuhay, at hindi na niya ginugustong maglinis dahil sobrang hirap gawin yun. Kung nandito si Yomra para parusahan siya o hindi, wala na siyang pakialam, gusto lang niyang bumalik sa impyerno. Bigla na lang may nag-doorbell. Isa ito sa mga patay. Ang kasamahan nitong patay na kasama ay nagtanong kung bakit pa siya nag-doorbell, ngunit ang pulang patay ay nagsabi na kahit na magkaaway sila, hindi sila mga barbaro, at kailangan nilang magpakita ng tamang asal. Iyon ang pinakamaliit na magagawa nila, lalo na't hindi nila alam kung paano kumikilos si Yomra. Sinabi naman ng asul na patay na narito sila upang hulihin ang isang zodiac, hindi para makipag-dinner, ngunit sinaway siya ng pulang patay. Narito sila upang hulihin sila, ngunit dapat nilang gawin ito ng mahinahon at walang karahasan kung maaari. Mahalaga ang unang impresyon pagkatapos ng lahat. Sabi ng asul na patay na literal silang patay kaya hindi niya nakikita kung bakit ito mahalaga. Sumuko na ang pulang patay sa kanya at narinig ang pagbukas ng pinto, kaya dali-dali siyang pumunta upang salubungin ang zodiac. Ngunit sinalubong siya ni Yomra na nakatayo sa pinto. Nagsimulang magpanik si Kim at humingi ng tulong na huwag siyang sampilan dahil wala naman siyang ginawa at sobrang sakit. Sinubukan ni Jiu na pakalmayan siya, ngunit hindi siya gumalaw, na nagpapaisip sa kanya na tama ang sinabi ni OSU noong una siyang nagsalita tungkol sa daga. Sabi ni OSU na baka hindi sila magkasundo dahil karamihan sa mga zodiac ay talagang antisocial, kaya karamihan sa kanila ay hindi masyadong maganda ang kalagayan. Mas maganda ang kalagayan ni Day kumpara sa iba dahil mas pinipili nilang tiisin ang gutom at kawalang tahanan kaysa makipag-usap sa mga tao at makahanap ng trabaho. Isa sa mga empleyado ang tumawag sa kanya dahil kailangan nila ng kanyang tulong, na tinanggap niya, kaya nagmadali siyang umalis upang magpatuloy sa kanyang trabaho.